Nakauniporme pa ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na ang binti ko ay hindi nagkakahalaga ng 280,000 piso. Kasasabi lang ng doktor ng salitang disability. Hindi bilang pananakot, kundi bilang katotohanan kung hindi agad maoperahan. Nakadiin ang telepono sa aking tainga. Kalahating nakakalag ang sintas ng aking bota at ang tuhod ko ay sobrang laki ng pamamaga na halos pumutok na ang tela ng aking pantalon. Sa kabilang linya, bumuntong hininga ang nanay ko. Tumawa ang aking kapatid na babae at mahinahong sinabi ng tatay ko na tila ba nagmamalasakit pa? Anak, kabibili lang namin ng yate. Hindi magandang oras ito ngayon. Iyon ang sandali na may isang bagay sa loob ko ang tuluyang nanahimik. Nakadestino ako. 2 oras ang layo mula sa amin na mangyari iyon sa isang routine training exercise na dapat sana ay nakakabagot lang. 12 ng beses na namin itong ginawa, paggalaw habang may pasan na mabigat sa kontroladong bilis. Walang espesyal. Naalala ko muna ang tunog, isang matalim at basang pop na hindi dapat nagmumula sa katawan ng tao. Pagkatapos ay ang init at ang mabilis na paglapit ng semento sa aking muka. Ang sakit sa militar ay hindi na bago. Maaga mong matututunan kung paano ihiwalay ang simpleng discomfort sa tunay na panganib. Pero iba ito. Ito ang uri ng sakit na nagnanakaw ng iyong hininga at pinapalitan ito ng puting ingay. Sinubukan kong tumayo. Bumigay ang binti ko na tila hindi na ito sa akin. Lumuhod ang medic sa tabi ko. Mabilis na pinindot ang tuhod ko at naningkit ang mga mata. "Huwag kang gagalaw," sabi niya. Hindi malumanay. Seryoso. Sa klinika, umuugong ang mga fluorescent lights sa itaas habang nakahiga ako sa isang makitid na kama. Ginupit ang uniforme ko sa bahagi ng tuhod. Namamaga ang binti ko bawat minuto. Ang balat ay banat at makintab. Nagbabago ang kulay sa mga shades na wala akong pangalan. Lila, dilaw, at may mas madilim pa sa ilalim. Hindi ito pinalambot ng assistant ng doktor. "May malubang pinsala sa iyong ligament. Maaring higit pa ron," sabi niya habang tinuturo ang screen kung saan nagniningning ang aking MRI. "Kailangan mo ng operasyon agad." "Gaano kaaga?" tanong ko. Huminto siya. Ang paghintong iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. "Ngayong linggo," sabi niya. "Kung maghihintay ka pa, asahan mo ang pangmatagalang pinsala, pagkapilay, limitadong paggalaw, o baka permanente na." Tumango ako na tila ba panahon lang ang ibinalita niya sa akin. Ang problema ay hindi ang operasyon. Ang problema ay ang pag-apruba. Sinamang naglingkod sa hukbo ay alam ang laro ng paghihintay. Mga form, review, authorization. Ang pirma ng ibang tao ang nakaharang sa pagitan mo at ng sarili mong katawan. Ang pinakamaagang maaprubahan ng sistema ng medical ng militar, ang operasyon ng ilang linggo pa. Mga linggong wala ako. Binaba ng PA ang kanyang boses. "Kung kaya mong gawin ito sa labas ng base, sa pribadong ospital," maingat niyang sabi, "dapat mong gawin." "Magkano?" tanong ko. Isinulat niya ang halaga sa isang pirasong papel at idiniin ito sa tray. Iyon ay ang paunang bayad pa lamang para muling makalakad ng normal. Gabi ring yun, naupo ako sa gilid ng aking bunk. Ang binti ko ay balot ng makapal na gasa. Ang bota ko ay nasa sahig na parang isang iniwan ng kabibe. Sa paligid ko, maingay ang barracks. Tawanan, musika, may sumisigaw dahil sa video game. Patuloy ang buhay. Matagal kong tinitigan ang aking telepono bago ako tumawag sa bahay. Sumagot ang tatay ko sa ikatlong ring. "O anak," sabi niya, masaya at tila may ibang ginagawa.
May naririnig akong tunog ng metal sa background. Mga kagamitan o baka ang telebisyon. Tay, sabi ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. Nasaktan ako, malala ito. Nakinig siya habang nagpapaliwanag ako. Ginawa ko itong technical. Pinsala, operasyon, timeline, gastos. Sinabi ko sa kanya na babayaran ko rin ito. Sinabi ko na kailangan ko lang ng tulong ngayon. Naghari ang katahimikan. Pagkatapos ay ang pamilyar na tunog, ang buntong hininga na lagi niyang ginagawa bago magsabi ng hindi. Kabibili lang namin ng yate, sabi niya. Alam mo namang ang timing ay napakasama. Napapikit ako. Binti ko ito, Tay, sabi ko. Kung hindi ko ito gagawin, baka hindi na ako makalakad ng maayos. Well, sagot niya. Bata ka pa. Makaka-adjust ka rin. Sumabat ang nanay ko sa kabilang linya. Lagi niyang ginagawa yon kapag nagiging uncomfortable ang usapan. Anak, malumanay niyang sabi. Baka leksyon ito. Pinili mo ang karerang ito. Pinili mo ang mga panganib. Ang pagkapilay ay magtuturo sa iyo ng responsibilidad. Dagdag niya na tila ba pinag-uusapan lang namin ay isang parking ticket. Pagkatapos ay pumasok ang boses ng aking kapatid na babae, masigla at tila natutuwa. Relax ka lang, sabi niya. Lagi mo ngamang nagagawa ng paraan ang mga bagay-bagay. Ikaw ang matibay sa atin, di ba? Tumawa siya. Talagang tumawa siya. Napatingin ako sa aking binti. Sa dugong bumabakas sa gasa, dinudumihan ang malinis na puti at ginagawa itong isang bagay na pangit at totoo. Naisip ko ang mga salita ng doktor. Permanente. Naintindihan ko, sabi ko. At talagang naintindihan ko ang lahat. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakipagtalo. Binaba ko ang telepono at naupo lang doon sa ingay ng barracks. Nararamdamang ang lahat sa loob ko ay unti-unting lumulugar. Malamig, malinaw. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ako sa aking maliit na apartment sa labas ng base. Gumagalaw gamit ang mga saklay. Bawat hakbang ay isang paalala ng kung ano ang nakataya. Pinapakalma ng gamot ang sakit, pero hindi ang takot. Paulit-ulit kong kinalkula ang mga numero sa aking isip. Mga credit card, mga pautang na may mataas na interes, kahit anong makakabili sa akin ng oras. May kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko ang aking kapatid na lalaki. Ang jacket niya ay may mansa ng grasa. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya sa isang talyer sa labas ng bayan. 60 oras sa isang linggo, minimum na sahod, ang mga kamay ay may mga permanenteng peklat. Tiningnan niya ang binti ko at nagmura ng mahina. Hindi ka nila tinulungan, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Umiling ako. Nang walang ibang salita, dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera. Mga tig-100, tig-500, lukot-lukot at luma na. Idiniin niya ang mga ito sa aking kamay. 45,000, sabi niya. Ibinenta ko ang lahat ng gamit ko sa talyer. Lahat. Napatingin ako sa kanya. Kailangan mo ang mga yan, sabi ko. Kailangan kitang makitang naglalakad, sagot niya. Ako na ang bahala sa iba. Ang mga magulang ko ay may mga ari-arian, ipon, at isang yate na ipinangalan nila sa isang bakasyunan na minsan lang nilang napuntahan. Ang kapatid ko ay walang-wala, pero ibinigay niya sa akin ang lahat. Tinanggap ko ang pera. Hindi dahil sapat ito. Dahil hindi ito sapat. Tinanggap ko ito dahil kailangan kong tandaan ang sandaling ito. Kailangang matandaan kung sino ang dumating nung ako ay nagdurugo. Bago siya umalis,
Pinisil niya ang aking balikat. Magiging okay ka rin, sabi niya. Lagi ka namang okay. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Pero ako, alam ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Hindi dahil sa sakit, bagaman kumikirot ito sa mabagal at sadyang mga alon, kundi dahil hindi tumitigil ang isip ko sa pagre-replay ng mga lumang eksena na pinagsikapan kong kalimutan. Mga sandali na sinabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga. Mga katibayan na ibinaon ko sa ilalim ng disiplina at tungkulin. Kapag lumaki ka sa pamilyan katulad ng sa akin, maaga mong matututunan kung paano lagyan ng label ang iyong sarili. Ang aking kapatid na babae ang investment. Hayagang sinasabi yon ng aking mga magulang ng walang hiya. May potensyal daw siya. Kailangan niya ng suporta. Bawat pagkakamali niya ay itinuturing na pansamantalang balakid lamang sa daan patungo sa pagiging dakila. Ako naman ang reliable one, ang hindi nagtatanong, ang laging nakakahanap ng paraan. Nang bumagsak ang unang negosyo ng kapatid ko, isang online boutique na umubos ng 800 at 50,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Pumirma ang tatay ko ng tseke nang hindi man lang kumukurap. Walang tanong, walang kontrata, walang pangaral. Tinawag ito ng nanay ko na pagtulong sa kanya na mahanap ang kanyang sarili. Nang mabigo ang ikalawang negosyo, isang wellness studio na mas marami pang salamin kaysa sa kliyente, muling isinanla ng aking mga magulang ang bahagi ng bahay para mapanatili itong buhay. Kailangan mong gumastos para kumita, sabi ng tatay ko nang may pagmamalaki na tila ba sumisipi siya ng banal na kasulatan. Naalala ko ang pag-upo sa hapag sa kusina habang nag-uusap sila. Tahimik na kumakain ng cereal pagkatapos ng 12 oras na shift sa una kong trabahong sibilyan bago ako nag-enlist. Wala akong sinabi. Nanood lang ako. Noong 22 anyos ako, nasira ang transmission ng sasakyan ko. Kailangan ko ng 110,000 piso para maayos ito para makapasok ako sa trabaho. Humingi ako ng loan sa mga magulang ko. Hindi regalo, kundi loan. Pumayag sila sa mga kondisyon. Nagprint ang tatay ko ng kontrata mula sa kanyang opisina. May interes na 5%. Nagpumilit ang nanay ko na ipanotaryo ito. Mahalagang maging formal, sabi niya. Nakakabuo ito ng karakter. Sa loob ng 6 na buwan, puro delata ang kinain ko at naglakad ng malayo para makatipid sa gasolina. Binayaran ko sila ng mas maaga sa takdang panahon. Sa totoo lang, naniniwala na ang responsibilidad ay magbubunga ng respeto. Hindi ganoon ang nangyari. Naging pamantayan lang ito kung gaano karami ang inaasahang kaya kong tiisin ng walang reklamo. Ngayon, habang nakaupo sa aking apartment na may binting nakataas sa mga unan, ang pattern na iyon ay sa wakas ay nagkaroon ng saysay. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi kailanman naging tungkol doon. May pera sila. Wala lang silang pera para sa akin. Kinabukasan, tumawag ako ulit sa ospital ng militar. Hindi nagbago ang sagot. Pending pa rin ang approval. Ang mga timeline ay nasa ilalim pa rin ng pagsusuri. Oras na wala ako. Tinitigan ko ang aking telepono sa listahan ng contact sa mga numerong hindi ko kailanman gustong gamitin. Mga pautang na mabilis, mga personal na loan na may mataas na interes, ang mga uri ng lugar na masyadong malapad ang ngiti at masyadong malumanay magsalita. Pumunta pa rin ako. Ang opisina ay amoy murang kape at desperasyon. Ang lalaki sa kabilang panig ng mesa ay nagsalita sa kalmado at ensayadong mga pangungusap, habang ang kanyang computer ay kinakalkula kung gaano karami ng aking kinabukasan ang ipinapalit ko para sa aking kasalukuyan. Ang interest rate ay nakakangitngit. Ang repayment schedule ay malupit.
Naiintindihan mo ba ang mga tuntunin? Tanong niya. Oo, sabi ko. At pumirma ako. Itinak na ang operasyon pagkalipas ng 2 araw. Sa umaga ng operasyon, nakahiga ako sa isang gurney, nakatitig sa mga ceiling tile, binibilang ang mga bitak na tila ba may sasabihin silang mahalaga sa akin. Inayos ng nurse ang aking IV. Sinabihan ako ng anesthesiologist na magbilang ng pabalik. Habang naglalaho ang mundo, naisip ko ang boses ng aking tatay. Kabibili lang namin ng yate. Nang magising ako, ang binti ko ay balot na ng mga patong ng benda at metal. Ang sakit ay matalas pero malinis, na tila ba may isang bagay na sa wakas ay naayos na. Dumating ang surgeon kalaunan at kinumpirma ang naramdaman ko na. Nakuha natin ito sa tamang oras, sabi niya. Lubos kang gagaling kung susundin mo ang rehab. Ang ginhawa ay mabilis na dumaloy sa akin na halos masakit na. Gayunpaman, ang paggaling ay hindi dumating na may kasamang pinansyal na awa. Ang unang bayad sa loan ay kailangan ng bayaran sa loob ng 3 araw. Sinuri ko ang aking bank account. 2,600 piso at kaunting barya. Ang aking sahod ay hindi pa darating sa loob ng 1 linggo. Nagsimula akong mag-compute ng mga numerong hindi nagtutugma. Nililipat ang mga halaga na tila ba milagro silang magko-cooperate. Inisip kong magbenta ng plasma. Inisip kong magbenta ng mga kasangkapan. Inisip ko ang mga bagay na hindi ko ipinagmamalaki. At pagkatapos ay naalala ko ang isang maliip at hangal na bagay. Ang resibo sa bulsa ng aking jacket mula sa gasolinahan malapit sa botika. Bumili ako ng 1 bote ng tubig, ilang biskwit, at 1 tiket sa loto. Isang reflex na pagbili, isang biro na ginawa ko sa sarili ko habang naghihintay ng gamot. Inilabas ko ito at inilatag sa mesa. Binuksan ang app sa aking telepono, binasa ang mga numero ng 1 beses. Pagkatapos ay muli. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumawa. Naupo lang ako doon habang nakikinig sa ugong ng refrigerator. Nararamdamang bumabagal ang tibok ng puso ko. Hindi ito ang pinakamalaking jackpot. Hindi ito mga paputok. Pero sapat na ito. Sapat na para makahinga. Sapat na para makapag-isip. Sapat na para huminto sa pagiging desperada. Hindi ko sinabi kahit kanino. Sa halip, tumawag ako sa isang abogado. Hindi yung uri na may billboard at jingle sa TV. Iyong uri na nagtatrabaho sa isang gusaling salamin sa sentro ng lungsod at naniningil kada oras dahil ang kanyang oras ay mahal sa isang dahilan. Nang pumasok ako sa kanyang opisina gamit ang mga saklay, mukha akong isang taong naligaw ng landas sa buhay. Hindi siya nagkomento. Nakinig lang siya. 2 bagay ang gusto ko, sabi ko nang matapos ako. Gusto kong protektahan ang aking mga ari-arian at gusto kong maunawaan ang pinansyal na kalagayan ng aking mga magulang ng mas mahusay kaysa sa kanila. Pinag-aralan niya ako ng matagal. Ang ikalawang bahagi, maingat niyang sabi, ay nagbabago sa lahat. Alam ko, sagot ko. Kaya ako nandito. Pag-alis ko sa kanyang opisina, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa aking kapatid na lalaki. Kumusta ang binti mo? Tanong niya. Nag-type ako pabalik. Pagaling na, salamat ulit. Nag-reply siya ng thumbs up emoji at isang biro tungkol sa panghihiram ng aking mga saklay kung sakaling bumigay ang tuhod niya. Wala siyang ideya sa balak kong gawin at hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Ang mga papeles ay mas matagal kaysa sa sakit. Nagulat ako doon. Inasahan ko na ang pisikal na paggaling ang magiging mahirap na bahagi, ang mabagal at nakakapagod na trabaho ng pag-aaral na muling magtiwala sa aking binti. Sa halip,
Ito ay ang mga waiting room, ang mga pirma, at ang mga tawag na hindi kailanman nasasagot. Ang mundo ng mga form at fine print ay mas malamig kaysa sa anumang operating table. Ang mga bayad sa loan ay nagsimula ng eksakto sa sinabi nila. Walang palugit, walang pag-unawa. Puro mga automated withdrawal lang na walang pakialam kung nakasaklay pa ako o natutulog sa sofa dahil ang kama ay masyadong malayo sa banyo. Bawat buwan, kalahati ng aking kita ay naglalaho bago ko pa ito mahawakan. Hinigpitan ko ang lahat. Walang Netflix, walang kain sa labas. Binilang ko ang mga grocery item na tila bala sa Jera. Kanin, tuyo, itlog. Natutunan ko kung anong mga araw ng sakit ang maaari kong laktawan ng gamot at kung alin ang hindi. At gumaling ako ng dahan-dahan sa paraang itinuturo ng militar na gawin ng lahat. Isang kontroladong paggalaw sa bawat pagkakataon. Naging angkla ko ang physical therapy. Ang silid ay laging amoy disinfectant at rubber mats. Ang aking therapist, isang matandang lalaki na may mahinahong boses at matatag na mga kamay, ay hindi ako kailanman minadali. Hindi mo kailangang magpatunay ng kahit ano rito, sabi niya sa akin minsan habang nahihirapan ako sa isang set ng balance drills. Ang katawan mo ay hindi mo kaaway. Gusto kong maniwala sa kanya. Sa pagitan ng mga session, nakikipagkita ako sa aking abogado. Ang kanyang opisina ay tinatanaw ang buong syudad, puro salamin at bakal at tahimik na tiwala sa sarili. Hindi niya kailanman itinaas ang kanyang boses, hindi kailanman nangako ng labis. Nagtanong lang siya ng mga tumpak na katanungan at naghintay para sa mga tumpak na sagot. 3 araw matapos ang unang pagbisita ko, nagtulak siya ng isang makapal na folder sa kanyang mesa. Ito, sabi niya, ang kwentong sinasabi ng iyong mga magulang sa kanilang sarili. Binuksan ko ito. Mabilis na naglaho ang mito. Ang bahay kung saan ako lumaki, ang tinatawag ng nanay ko na kanilang nest egg, ay nakasangla na pala hanggang sa dulo. Ilang beses nang na-refinance, 3 buwan ng huli sa mga bayad, at ang mga final notice ay nakabaon sa ilalim ng mga hindi pa nabubuksang sulat. Ang yate? Hindi pa bayad, malayo pa. Ang down payment pa lang ay nasa isang credit card na may malupit na interes. Ang iba ay pinundohan sa pamamagitan ng isang loan na umaasa sa mga kita sa hinaharap na hindi naman umiiral. Ang negosyo ng aking kapatid na babae ay umuubos ng cash at ang pasweldo sa mga tao ay kinukuha mula sa equity ng bahay. Ang mga buwis ay komplikado sa paraang nagpakunot sa noo ng aking abogado. Hindi sila mayaman, sabi niya ng mahinahon. Nagpapanggap lang sila. Tinitigan ko ang mga numero hanggang sa lumabo ang mga ito. Tinanggihan nila ako ng 280,000 piso para iligtas ang aking binti habang nagsusunog sila ng milyon-milyon para lang mapanatili ang kanilang imahe. Ang pagiging malupit ay isang bagay. Pero iba ito. Maari ka ba naming protektahan dito? Tanong ng abogado ko. I-shield ang iyong mga ari-arian para hindi ka madamay kapag gumuhuna ito. Isinara ko ang folder. Hindi, sabi ko. Hindi ko gustong takbuhan ang utang nila. Gusto ko itong ariin. Iyon ang sandali na naging totoo ang plano. Mabilis kaming kumilos pagkatapos nyon, ng mahusay at tahimik. Isang kumpanya ang binuo, isang pangalan ang pinili na walang kahulugan, pero lahat ay naroon na rin. Walang koneksyon sa pamilya, walang personal na pagkakakilanlan, isang malinis na shell lang. Sa pamamagitan ng kumpanya, nilapitan namin ang mga institusyong may hawak ng utang ng aking mga magulang. Hindi gusto ng mga bangko ang mga bad loans. Gusto nila ng malinis na mga libro
at ititinda nila ang isa para sa isa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan. Binili ko ang kanilang utang sa halagang mas mababa kaysa sa tunay na halaga nito. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kalinawan. Sa loob ng 48 oras mula sa pagiging anak na binaliwala nila, ako na ang naging entity na nagmamay-ari ng kanilang bahay, ng kanilang mga loan, at ng kanilang marupok na katatagan. Hindi nila alam. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Ang maupo ng may kaalamang kung papasok ako sa kanilang sala at sasabihin ang katotohanan, hindi nila kailanman pipirmahan ang dapat nilang pirmahan. Iiyak sila, magmamakaawa, babaguhin ang kasaysayan. Kaya, hindi ako pumunta bilang kanilang anak. Pumunta ako bilang oportunidad. Isang kinatawan ang nakipag-ugnayan sa kanila sa ngalan ng aking kumpanya. Profesyonal, formal, may otoridad na boses na mas pinagkakatiwalaan ng aking mga magulang kaysa sa sarili nilang instinto. Isang pagpupulong ang itinakda sa isang pribadong restaurant sa Makati. Ang uri ng lugar na gusto ng tatay ko dahil ang paparamdam ito sa kanya na mahalaga siya. Wala ako roon. Hindi ko kailangang naroon. Nakinig ako kalaunan sa pamamagitan ng recording habang inilalatag ang pitch. Kung paano nagpapakadalubhasa ang aking kumpanya sa mga distressed assets. Kung paano kami nakakita ng halaga sa kanilang ari-arian. Kung paano kami naniniwala sa mga retention strategies para sa mga pamilyang katulad nila. Isang sale and leaseback arrangement. Agarang ginhawa, walang foreclosure, walang kahihiyan sa publiko. Maari silang manatili sa bahay, panatilihin ang kanilang lifestyle, at makatanggap pa ng maliit na line of credit para maayos ang mga operasyon. Ang tatay ko ay nagmalaki pa. Naririnig ko sa boses niya. Ang nanay ko ay nagtanong ng mga maingat na katanungan, pero tungkol lang sa kung paano ito titingnan ng ibang tao, hindi tungkol sa mga tuntunin. Ang kapatid ko ay nagsalita tungkol sa expansion. Ang kontrata ay mahaba, 50 pahina, siksik. Nakabaon sa loob nito ang isang sugnay na kasing talim ng isang talim. Anumang paglabag, anumang huling pagbabayad, anumang maling paggamit, agarang pagwawakas ng kontrata, agarang pagkuha sa ari-arian, walang antala sa korte, walang palugit. Hindi nila ito binasa. Bakit pa nila babasahin? Ang mga taong katulad ng aking mga magulang ay hindi naniniwala na ang mga panuntunan ay para sa kanila. Nang kumaskas ang pluma sa papel, naramdaman ko ang isang bagay na gumaan sa aking dibdib. Hindi kasiyahan, hindi tuwa, kundi pinalidad. Nang gabing yon, tumayo ako mula sa couch nang walang mga saklay sa unang pagkakataon. Ang binti ko ay nakatayo. Humakbang ako ng maingat. Pagkatapos ay isa pa. Hindi na ako pilay. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang pinsala, numiti ako. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil sa wakas ay kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Akala pa rin nila ako ang anak magagawa ng paraan. Wala silang ideya sa kung ano ang ibinigay nila sa akin. Hindi ko minadali ang susunod na hakbang. Iyon ang disiplinang itinanim sa akin ng hukbo. Kumilos ng may layunin, hindi dahil sa udyok ng damdamin. Kapag nagmamadali ka, gumagawa ka ng ingay. Kapag gumagawa ka ng ingay, tumitingin ang mga tao. At kung may isang bagay na kailangan ko ngayon, iyon ay ang katahimikan. Mula sa labas, walang nagbago. Sinabi ng aking mga magulang sa kanilang mga kaibigan na nagkaroon sila ng restructuring. Gumamit sila ng mga salitang gaya ng savvy at
strategic sa mga dinner party. Nag-post ang kapatid ko ng mga filtered na larawan sa Instagram. Mga baso ng alak, isang bagong bracelet na kumikinang na may mga caption tungkol sa alignment at abundance. Mukhang mas magaan ang kanilang pakiramdam, kampante, at halos mayabang pa. Wala silang ideya na mga nangungupahan na lang sila. Nanood ako mula sa malayo, habang muling binubuo ang aking katawan, habang muling binubuo nila ang kanilang mga ilusyon. Ang physical therapy ay umunlad mula sa mga balance board, patungo sa mga resistance band, mula sa maingat na mga hakbang patungo sa mga kontroladong lunge. Tumango ang aking therapist sa pag-apruba. Pagkatapos ay mas lalo akong hinamon. Mas malakas ka na kaysa dati, sabi niya isang hapon. Ang pinsa lang yon ay pinilit tang itama ang mga bagay na hindi mo man lang alam na mali pala. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang sakit, kapag hinarap, ay hindi lang naghihilom. Ito ay nagre-recalibrate. Sa usaping pinansyal, ganun din ang prinsipyo. Noong pag-aari ko na ang utang, ang mga numero ay hindi na nakakatakot. Naging mga kasangkapan na sila. Alam ko ng eksakto kung kailan ang mga bayad, kung ano ang mga margin, kung gaano karupok ang sitwasyon ng aking mga magulang sa ilalim ng lahat. Ang tiwala at karupukan ay may tunog. Tahimik ito gaya ng salamin sa ilalim ng mabigat na presyon. Ang unang senyales ay dumating nang tumawag ang tatay ko ilang linggo matapos ang deal. Ang kanyang tono ay kaswal at tila ensayado. "Oh," sabi niya, "kumusta ka lang? Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-usap." Pinanatili kong neutral ang boses ko. "Nagpapagaling pa rin." Sige. Mabilis niyang sabi. Mabuti yan." Isang paghinto, pagkatapos ay tila pahabol lang. Naging abala kami. Mga meeting, malalaking pagbabago. "Mabuti naman," sagot ko. Naghintay siya para sa higit pa. Para sa papuri, para sa kuryosidad. Nang walang dumating, tumikhim siya at tinapos ang tawag. Ibinalik ko ang telepono at isinulat ang petsa sa aking kalendaryo. Ang mga taong katulad ng tatay ko ay nangangailangan ng mga saksi. Kapag huminto ka na sa pagrepлекta ng bersyon nila ng kanilang sarili sa kanila, nagsisimula na silang mabalisa. Nagsisimula silang magkamali. Ang kinatawan, na siya pa ring tanging point of contact nila sa aking kumpanya, ay nagpapadala ng buwanang compliance summaries. Malinis, magalang, nakakabagot. Binabasa lang ito ng mga magulang ko ng mabilis, sigurado ako. Lagi nilang binabasa ng pahapyaw ang mga bagay na malaga. Ang mga late fee ay nakasulat ng bold. Ang mga usage clause ay nakasaad sa malinaw na wika. Tumanggo sila, nangumiti, at inakalang gagawa ng mga eksepsyon para sa kanila. Dumating ang Pasko at kasama nito ang taunang pagtatanghal. Ang okasyong iyon ay sagrado sa aking pamilya. Hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa presentasyon. Ang hapag ay kailangang perpekto, ang pagkain ay kailangang sobra-sobra, ang mga kwento ay kailangang ensayado. Ito ang isang araw sa isang taon na mapapatunayan ng aking mga magulang sa kanilang sarili at sa lahat na sila ay matagumpay. Ang taong ito ay hindi naiiba. Maagang dumating ang kapatid ko na nakasuot ng bago at mahal na damit, malakas na nagkukwento tungkol sa mga investor at expansion. Tuloy-tuloy ang buhos ng alak, mga boteng binili gamit ang line of credit na hindi nila alam na unti-unti nang humihigpit. Hinati ng tatay ko ang hamon gaya ng lagi niyang ginagawa, mabagal at seremonyal. Na tila ba ang akto mismo ang kumukumpirma sa kanyang otoridad. Tiningnan niya ako sa dulo ng mesa. Tuwid ang aking likod, matatag ang aking mga binti. "Maayos na ang lakad mo," sabi niya. Hindi ito tanong,
kundi obserbasyon. Sagot ko. Tumago siyang kontento. Na tila ba ang paggaling ko ay natural lang na mangyayari? Na tila ba ang pagtanggi niya ay hindi kailanman naganap? Sa isang pagkakataon, itinaas ng kapatid ko ang kanyang baso. Para sa pakikipagtulungan sa mga partner na nakakakita ng ating halaga, sabi niya. Hindi gaya ng mga bangko na numero lang ang tinitingnan. Tawanan ang sumunod. Sang-ayon sila, puno ng pagmamalaki. Uminom ako ng tubig at walang sinabi. Nagdiriwang sila gamit ang perang kontrolado ko sa isang bahay na pag-aari ko habang binabate ang kanilang sarili sa pag-utak sa isang sistema na hindi naman nila pinag-aralan. Halos kahanga-hanga na nga ito. 3 linggo matapos yon, nangyari ang unang violation. Hindi ito dramatiko, hindi naman talaga. May nakatagdang bayad. Nagpadala ang system ng mga reminder. Hindi nabasa ang mga email. Sinubukan ng tatay ko na i-process ito online gabi na, inakalang pumasok ito at natulog ng kampante. Pero hindi ito pumasok. Nang matuklasan niya ang pagkakamali kinaumagahan, huli na ang lahat. Walang pakialam ang sugnay sa kanyang intensyon. Walang pakialam sa mga dahilan. Ang mahalaga lang ay ang timestamp. Sa ganap na 12 ng madaling araw, ang lease ay natapos na. Pagdating ng 8 ng umaga, na-file na ang mga notice. Pinanood ko ang kumpirmasyon na lumabas sa aking screen. Malinis at hindi na mababago. Pagkatapos, itinakda ko ang meeting. Iniharap ito ng kinatawan bilang isang routine compliance review. Dumating ang aking mga magulang na iritado, pero hindi nag-aalala. Huli sila ng 20 minuto, nagrereklamo tungkol sa traffic at humihingi ng kape. Nasaan ang senior partner? Inis na tanong ng tatay ko. Wala kaming oras para sa mga junior staff. Nakaupo na ako nang iharap ko ang aking upuan sa kanila. Sa loob ng 1 segundo, hindi nila ako nakilala. Pagkatapos ay naglaho ang ngiti ng aking kapatid na babae. Namutla ang nanay ko. Ang tatay ko ay nakatitig lang. Bumubukas sara ang bibig. Naghahanap ng bersyon ng realidad kung saan may saysay ang lahat ng ito. Hello? Sabi ko ng mahinahon. Naitay, ang katahimikan ay bumalat sa amin, mabigat at siksik. Ako na ang hahawak nito, patuloy ko. Ako ang may-ari. Ang mga salita ay tumama ng tumpak sa target ko. Sumugod ang tatay ko. Ang galit ay mabilis na nag-alab. Kalokohan ito. Hindi, sagot ko. Ito ay isang kontrata. Inilatag ko ang lahat, slide by slide. Ang pagbili ng utang, ang hindi nabayarang dues, ang sugnay na hindi nila binasa. Nagsimulang umiyak ang nanay ko. Hindi yung pigil na luha na ginagamit niya sa harap ng ibang tao, kundi isang bagay na hilaw at puno ng takot. Niloko mo kami, bulong niya. Umiling ako. Kayo ang pumirma. Lumapit ang security nang itaas ng tatay ko ang kanyang boses. Mga banta na lumalabas nang mas mabilis kaysa sa kontrol niya. Nagsabi siya ng mga bagay na hindi na niya mababawi. Binanggit niya ang mga account na hindi niya dapat binanggit. Nakinig ako. Nang matapos siya, naglagay ako ng isang dokumento sa mesa. Inireport ko na yan, sabi ko ng mahinahon. Ilang linggo na ang nakakaraan. Nanahimik ang buong silid. Sa labas, ang hangin ay malamig at malinis nang lumabas ako. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ay balansing-balans sa 2 kong paa. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ang aking kapatid. I-impact mo na ang mga gamit mo, sabi ko sa kanya. Binili ko ng talyer. Naghari ang katahimikan, pagkatapos ay hindi makapaniwala at pagkatapos ay tawanan sa gitna ng mga luha.
Tinapos ko ang tawag at tumayo lang doon sandali. Nararamdaman ng isang hindi pamilyar na bagay sa loob ng aking dibdib. Hindi paghihigante, kundi resolusyon. Ang pagbagsak ay hindi nangyari ng minsanan. Hindi naman talaga. Ang pagguho ay karaniwang tahimik, isang serye ng mga maliliit na tunog na binabaliwala ng mga tao, hanggang sa ang katahimikan, pagkatapos ay hindi na maikakaila. Pagkatapos ng meeting, hindi na nakauwi ang mga magulang ko. Hindi na nila kaya. Sa oras na dumating sila, ang mga kandado ay nakatakda na palitan. Ang notice ay malinis na nakadikit sa pinto. Nakaimprenta sa makapal na papel. Ang wika ay formal at walang patawad. Walang sigawan, walang eksena para sa mga kapitbahay. Puro procedure lang. Tumawag ang nanay ko muna. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Ang kanyang mensahe ay mahaba at putol-putol. Puno ng mga hindi tapos na pangungusap. Umiyak siya. Pagkatapos ay sinubukang maging rasyonal. Pagkatapos ay umiyak ulit. Gumamit siya ng mga salitang gaya ng pamilya at pagkakamali. At paano mo nagawa ito? Hindi man lang siya nagsabi ng sorry. Sumunod ang tawag ng tatay ko. Walang luha, puro galit lang. Akala mo ba matalino ka na? Angal niya. Akala mo ba ito ang nagpapalakas sa'yo? Nakinig ako nang hindi sumasabat gaya ng pagkakatrain sa akin sa mga debriefing. Hayang magsalita ang mga tao. Mas marami silang naibubunyag kaysa sa sinasadya nila. Nagbanta siya ng mga demanda. Nagbanta siya ng kahihiyan sa publiko. Nagbanta siyang isusumbong ako sa mga taong magtuturo sa akin ng tama. Pagkatapos, gaya ng inaasahan, nagmayabang siya. May pera pa na hindi mo alam, sabi niya. Mga account na hindi mo kailanman mahahawakan. Offshore, protektado. Napapikit ako. Pinapakalma ang aking hininga. Nang matapos siya, nagsalita ako sa unang pagkakataon. Alam ko, sabi ko. Kaya nga ako nag-file ng report sa BIR. Katahimikan. Naputol ang linya. Pagkaraan ng 2 oras, nag-text ang aking abogado ng isang pangungusap. Nandoon ng mga agent. Dahan-dahan akong naupo. Gaya ng ginagawa mo kapag napagtanto ng iyong katawan na may isang mahalagang bagay na nagbago. Hindi dahil sa adrenaline, kundi dahil sa ginhawa. Sinubukan ng kapatid ko na babae ang ibang diskarte. Bigla siyang sumulpot sa aking apartment, perpekto ang makeup pero mapula ang mga mata. Sapat lang para magbukang kaawa-awa. Kumatok siya gaya ng dati niyang ginagawa kapag may gusto siyang makuha. Malumanay, may ritmo, kumpiyansa na magbubukas ako. Hindi ko ginawa. Nagsalita siya mula sa labas ng pinto. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya. Sana pinag-usapan natin. Isinanggal ko ang aking noo sa malamig na kahoy, nakikinig. Lagi mo na lang itong ginagawa, patuloy niya. Masyado kang nagpapakalabis. Ginagawa mong masyadong extreme ang lahat. Tumawa ako ng mahina ng isang beses. Extreme? Ulit ko. Gaya ng pantanggi sa 280,000 para sa operasyon? Tumaas ang boses niya. Hindi patas yan. Oo, sang-ayon ko. Hindi nga ito naging patas kailanman. Umalis din siya makalipas ang ilang sandali. Pinanood ko siya sa silip sa pinto. Ang kanyang mga heels ay nagmamadali at galit na humahakbang sa hallway. Hawak na ang kanyang telepono. Tumatawag sa iba para ayusin ang kanyang sinira. Nang gabing yun, naglakad-lakad ako. Walang mga saklay, walang brace. Ang aking mga binti ay matatag sa ilalim ko. Gumagalaw sa gitna ng malamig na hangin at mga nalalaglag na dahon. Bawat hakbang ay tila pinag-isipan, pinaghirapan.
Naisip ko ang babaeng dati akong ako. Ang isa na pumirma ng mag-isa habang nanginginig ang mga kamay dahil walang ibang dadating para sa kanya. Ang isa na nilunok ang pagkadismaya at tinawag itong maturity. Naisip ko ang aking kapatid na lalaki. Dumating siya sa talyer noong umagang yun at nakita ang kanyang pangalan sa pinto. Hindi bilang empleyado, kundi bilang may-ari. Ang itsura ng kanyang muka nang sabihin ko sa kanya na hindi na niya kailangang ibenta ulit ang kanyang mga kagamitan kailanman. Yun ang sandali na naramdaman kong sulit ang lahat. Hindi mo naman kailangang gawin ito, paulit-ulit niyang sabi. Alam ko, sinabi ko sa kanya na gusto ko itong gawin. Ang pamilya, natutunan ko, ay hindi kung sino ang nagpalaki sa iyo. Ito ay kung sino ang tumatangging hayaan kang magdugo ng mag-isa. Sa sumunod na ilang araw, kumalat ang kwento sa mga piraso. Nabubulungan ang mga kapitbahay. Nagtatanong ng maingat ang mga kaibigan. Sinubukan ng mga magulang ko na kontrolin ang kwento, pero bumagsak ang kanilang mga salita sa harap ng ebidensya. Ang mga account ay na-freeze. May mga investigasyong binuksan. Ang bahay, na bahay ko na ngayon, ay tahimik. Wala na ang buhay na maingat na inalagaan ng aking mga magulang. Hindi ko naramdaman ang tagumpay. Naramdaman ko ang isang bagay na mas kalmado, mas malinis. Hindi sila sinira ko. Sinuwi sila ng sarili nilang kayabangan, ng kanilang katiyakan na ang mga panuntunan ay para lamang sa ibang tao. Ang tanging ginawa ko ay ang huminto sa pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan. Isang hapon, habang tinatapos ko ang isang therapy session at lumabas sa sikat ng araw, tinawag ako ng aking therapist. Naglalakad ka na gaya ng isang taong may tiwala na ulit sa sarili, sabi niya. Ngumiti ako. Totoo po, sagot ko. Nanatiling bakante ang bahay ng mas matagal kaysa sa inasahan ko. Akala ko ay magkakaroon ng ingay, mga abogado, mga akusasyon at mga eksena sa publiko. Sa halip, may isang kakaibang katahimikan na bumalot sa lahat gaya ng alikabok matapos gumuho ang isang gusali. Naglaho ang aking mga magulang mula sa kanilang mga dating gawi. Ang kanilang membership sa club ay nakansela. Ang yate ay kinuha na ulit. Huminto na sa pagtawag ang mga kaibigan. Hindi sigurado kung aling panig ng kwento ang dapat nilang paniwalaan. Ang katahimikang yun ay mas marami pang sinabi kaysa sa anumang pagtatalo. Nag-focus ako sa aking paggaling. Hindi lang pisikal, kundi sa loob. Ang uri ng paggaling na hindi nakikita sa mga scan o chart. Bumalik ako sa tungkulin, dahan-dahan, sinusunod ang protocol, at binabawing muli ang tiwala sa tamang paraan. Hindi nagtanong ang aking commanding officer. Hindi na niya kailangan. Pinanood niya kung paano ako kumilos, kung paano ko dinala ang aking sarili, at tumango ng isang beses. Maayos ka na, sabi niya. Malinaw ang isip. Totoo nga. Isang gabi, magkasama kaming nag-lock ng aking kapatid sa talyer. Ang lugar ay amoy langis, metal, at bagong pintura. Pininturahan niya ang mga dingding ng mag-isa. Isinabit ang mga kagamitang pinalitan niya ng isa-isa. May pagmamalaki sa kanyang mga kilos ngayon. Isang kagaanan na hindi ko nakita noon. Dumaan sila, kasway niyang sabi, habang nagpupunas ng mga kamay sa basahan. Napahinto ako. Sino? Sila, nanay at tatay, sagot niya. Hindi sila pumasok. Nakatayo lang sila sa kabilang kalsada sandali. Naisip ko agad ang eksena. Ang matigas na tindig ng tatay ko, ang mga kamay ng nanay ko na mahigpit ang pagkakahawak. Ang gusaling hindi nila napansin dati dahil hindi ito pasok sa kanilang definisyon ng tagumpay.
Ano ang gusto nila? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Hindi ko na tinanong. Nag-lock kami at lumabas. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Ang hangin ay matalas at malinis. Sinabi ko sa kanila na hindi sa kanila ang lugar na ito. Dagdag niya makalipas ang ilang sandali. Sinabi ko na dapat na silang umalis. Tiningnan ko siya. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Oo, malumanay niyang sabi. Kailangan. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng formal na abiso mula sa aking abogado. Umuusad na ang mga kaso. May mga itinakda ng timeline, walang sensational, puro lang ang makinarya ng accountability na gumigiling ng pasensyoso at walang tigil. Sinubukan ng nanay ko sa huling pagkakataon. Nagpadala siya ng isang sulat, mga pahinang isinulat sa kamay. Binasa ko ito ng dahan-dahan ng 1 beses, pagkatapos ay muli. Isinulat niya kung gaano kahirap ang lahat, kung paano niya ginawa ang kanyang makakaya, tungkol sa kung paano nagkakamali ang mga pamilya. Isinulat niya ang tungkol sa pagpapatawad, na tila ba ito ay isang bagay na utang sa kanya, isang transaksyon. Sa dulo, isinulat niya, sana isang araw ay maintindihan mo kung bakit namin ginawa ang ginawa namin. Itinupi ko ang sulat at ibinalik ito sa sobre. Naintindihan ko ng perpekto. Pinili nila ang ginhawa kaysa sa awa, ang imahe kaysa sa integridad, ang isang yate kaysa sa kakayahan ng kanilang anak na makalakad. Ang pag-unawa ay hindi nangangailangan ng pakikipag-ayos. Nang gabing iyon, tumayo ako sa aking balkonahe at in-stretch ang aking binti, nararamdaman ang matibay na lakas nito sa ilalim ko. Naisip ko ang bersyon ng aking sarili na dati ay naniwala na ang pag-ibig ay isang bagay na kinikita mo sa pamamagitan ng pagiging madaling pasanurin, sa pamamagitan ng hindi paghingi ng labis. Ang paniniwalang iyon ay wala na. Ang pumalit doon ay isang bagay na mas matatag, mas tahimik, ang paggalang sa sarili. Ang huling pagpupulong ay nangyari noong 1 Martes. Magkahiwalay na dumating ang aking mga magulang sa pagkakataong ito. Walang pagkakaisa, walang pag-arte. Puro lang 2 tao na dala ang bigat ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi tumingin sa akin ang tatay ko nang pumasok ako sa silid. Tumingin ang nanay ko at pagkatapos ay umiwas. Nirepaso ng abogado ang mga tuntunin, ang mga resulta, ang mga kahihinatnan. Wala nang dramang naiwan. Nang matapos ito, nagsalita sa wakas ang tatay ko. Hindi mo naman kailangan kaming sirain, sabi niya ng paos. Tiningnan ko siya ng diretso at mahinahon. Hindi ko kayo sinira, sagot ko. Huminto lang ako sa pagliligtas sa inyo. Napakislot siya na tila ba na sampal. Sa labas, ang hangin ay malutong. Ang panahon ay lumalalim na habang hindi ko binibigyang pansin. Lumalatik ang mga dahon sa ilalim ng aking mga paa habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan. Bawat hakbang ay sigurado at hindi nabibigo. Naisip ko ang gabing nakaupo ako habang nagdurugo sa gasa, nakadiin ang telepono sa aking tainga at sinasabihan na hindi magandang oras ang tawag ko. Naisip ko ang 45,000 sa mga kamay ng aking kapatid. At alam ko nang walang pag-aalinlangan na nakarating ako ng sapat sa aking layunin. Hindi ko inasahan na ang pagtatapos ay magiging ganito kaordinaryo. Walang huling komprontasyon sa ilalim ng ulan, walang dramatikong paghingi ng tawad, walang sandali kung saan ang lahat ay biglang nagkaunawaan at nagyakapan. Hindi ganoon ang takbo ng buhay, lalo na pagkatapos ng mga pagpipili ang ginawa ng aking mga magulang. Ang meron lang ay distansya. Lumipas ang mga linggo, pagkatapos ay mga buwan. Tuluyan ang huminto ang aking mga magulang sa pagtawag. Ang aking kapatid na babae
ay naglaho sa anumang maliit na mundong kinasadlakan niya. Ang kanyang online presence ay tahimik na ngayon, puno ng maingat na inalagaang optimismo na pumalit sa kanyang lumang kumpiyansa. Nababalitaan ko na lang sila sa pamamagitan ng mga update mula sa ibang tao na dumarating ng walang emosyon gaya ng ulat panahon. Hindi na ako nagtanong pa ng higit. Ang mundo ko ay committed sa magandang paraan. Maaga ulit nagsisimula ang mga umaga. Nakasuot ang mga bota, plansado ang uniforme. Ang pamilyar na bigat ng responsibilidad ay lumulugar na sa aking mga balikat. Hindi bilang pasanin, kundi bilang isang bagay na pinaghirapan. Tumakbo ako sa unang pagkakataon, 6 na buwan, matapos ang operasyon sa isang malamig na umaga habang tahimik pa ang base. Ang aking hakbang ay maingat noong una. Pagkatapos ay humahaba at mas nagiging tuloy-tuloy. Nanatiling matatag ang binti ko, maasahan. Huminto ako sa paglalakad at tumawa ng malakas. Ang tunog ay ikinagulat ko rin, gaya ng sinumang nakarinig sa akin. Ang tawang iyon ay pagmamay-ari ng isang bagong tao. Ang aking kapatid ay umunlad sa mga paraang alam ko namang kaya niya kung aalis lang ang mga tao sa kanyang daanan. Lumawak ang talyer. Kumuha siya ng 2 apprentice. Huminto na siya sa paghingi ng paumanhin para sa kanyang sariling espasyo. Isang gabi, habang kumakain kami sa ibabaw ng mga kahon, tiningnan niya ako at umiling. "Alam mo," sabi niya, "hindi ko pa rin maisip na ginawa mo ang lahat ng yun." "Hindi ko ito ginawa ng mag-isa," sagot ko. Ngumiti siya. "Hindi nga, pero ikaw ang tumapos." Mahalaga yon kaysa sa alam niya. Madalas kong naisip ang salitang pamilya. Kung gaano ito kadaling gamitin, kung gaano ito bihirang suriin. Habang lumalaki, naniwala ako na ang pamilya ay tungkol sa pagtitiis, katapatan sa anumang halaga, ang katahimikan bilang patunay ng pag-ibig. Mas alam ko na ngayon, ang pamilya ay kung sino ang dumarating kapag may dugo na sa sahig. Sino ang hindi nang tatanong kung ito ba ay mag-inhawa? Sino ang hindi ginagawang leksyon ang iyong sakit? Pinili ng mga magulang ko ang isang yate kaysa sa aking binti. Imahe kaysa sa integridad, ginhawa kaysa sa awa. Hindi lang sila tumanggi sa pera, tumanggi silang makita ako. At sa paggawa nito, binigyan nila ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Kalinawan. Hindi ako naging malupit. Hindi ako naging mapagigante. Naging tumpak ako. Ginamit ko ang mismong sistema na pinagkatiwalaan nilang poprotekta sa kanila. Sinunod ko ang mga panuntunang binaliwala nila. Hinayaan ko ang mga kahihinatnan na gawin ang hindi kayang gawin ng anumang argumento. May mga taong magsasabing sumobra ako. Siguro tama sila mula sa pananaw ng mga taong hindi pa kailanman nasabihan na ang kanilang pagdurusa ay nakakaistorbo. Mula sa mga hindi pa kailanman kailangang pumili sa pagitan ng dignidad at survival. Pero ito ang alam ko. Kaya kong maglakad ng walang sakit. Kaya kong matulog ng walang hinanakit. At kaya kong tumingin sa salamin nang hindi nang tatanong kung bakit hindi ako naging sapat. Hindi yon paghihigante. Yon ay kalayaan. Kung pinapakinggan mo ito at may isang bagay na nagpaantig sa'yo, kung ikaw man ang maasahan, ang tahimik, ang isa na laging sinasabihan na magtiis dahil lagi mo namang kaya, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka mahina dahil kailangan mo ng tulong at hindi ka mali sa paghinto ng cycle na ito. Gusto kong malaman ang iyong mga saloobin. Sa tingin mo ba ay sumobra ako o sapat lang ang ginawa ko? Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung saan mo kami pinapakinggan. Nagbabahagi kami ng mga kwentong gaya nito araw-araw. Mga kwento tungkol sa hustisya, mga pangalawang pagkakataon,
at kung ano ang nangyayari kapag ang mga minamaliit ay huminto na sa paglalaro ayon sa mga patakarang hindi naman ginawa para protektahan sila. Mag-subscribe kung gusto mong patuloy na maglakad sa daang ito kasama namin. Hindi ka nag-iisa.